Hindi ko sigurado kung, ang mga diskaya, kasama doon sa kanyang ano, sa kanyang donor ng pera. Pero ayan, sabi kasi ni Elena Garcia, big donor niyan, diskaya, kaya todo protect sa diskaya. Isa din po 'yan sa iniiwasan. 'Di po ba, mga kababayan? Oh, ganyan po. Kunyari kung diskaya nga ang nagbigay sa kanya ng pera para doon sa kanyang ano, kampanya. Biruin mo magkano, 112 million. Samantalang ang ano lang niya, ang deklara niya lang doon sa kanyang SALN is 51.8, 51 point something million lang. Ikaw ba uubusin mo yung pera? Sabihin mo na pagsamahin natin yon, 51 o yung 52 million plus yung 112 million. Sabihin mo na merong 160 million si Marcoleta. Uubusin mo yung ano, yung 2/3 niyan sa kampanya? Malabo. 'Di ba? Malabo ho, mga kababayan. Ngayon, hindi isinulat ni Marcoleta. Hindi isinulat ni Marcoleta yung mga donor ho, mga bossing. Ngayon, umamin doon sa ano, sa Net25 na meron naman po talaga ako mga donor pero ang pagmamalaki ni Marcoleta, mga bossing, sige nga, sabihin nyo sa akin kung mayroong batas na nagsasabi na dapat ipangalanan ko yung mga donor. Ganon. So, ibig sabihin mga kababayan, pag-amin niya na yung sose niya ay kasinungalingan. So, ngayon, paano po yan, mga bossing? Paano po yan? Ang sabi po ng mga lawyer, magagaling na mga lawyer, mga kababayan, is ang isang hindi nagpasa ng sose ay walang karapatan na umupo sa, kumbaga, sa pagiging senador o diyan sa gobyerno. Hindi pwedeng sabihing panalo o hindi pwedeng maging halal ng bayan kapag hindi ka nagpasa ng sose. Ibig sabihin, pagka wala kang sose. Ngayon, si Marcoleta, meron naman pinasa. Kaya lang, mismo doon sa napanood natin sa Net25, kasinungalingan yung ipinasa niyang sose. Ngayon, mga bossing, ano daw ang katumbas ng pagsisinungaling sa sose? Ibig sabihin daw po, ang katumbas nito ay parang wala ka ding ipinasang sose. At kapag ganun daw, hindi ka pwedeng maupo sa gobyerno. Yari! Ngayon, ito na po yung iimbestigahan ng COMELEC. No? The Commission on Election, COMELEC, will direct Senator Rodante Marcoleta to explain the alleged non-disclosure of some election donor in his statement of contribution and expenditure for the 2025 May election poll. Chief George Erwin Garcia said Wednesday. Ng tokwa na yan, ano? Ngayon pa lang napapasarap si Marcoleta sa pagiging senador tapos malapit pang matanggal. May pag-amin ho Diba, Lorelai DSNR, no one is above the law, kasuhan at ikulong pag guilty. Amen. Biruin mo, umupo July 1. July, buong July, August, September, Oktubre, Nobyembre, kung ano ho ito 5 buwan lang o 6 na buwan lang ho ang itatagal ni Marcoleta diyan sa sa Senado. Hindi ho nila pwedeng sabihin na naipaliwanag ng maigi ni Marcoleta Paano mo ipapaliwanag kung makikita mo yung sose niya, 0. Tapos ngayon, ito sinasabi niya may nagdonasyon talaga sa kanya. Diba? Yari yan, mga bossing. Ang taong bayan magsasalita dyan. Sasabihin nila, natin lahat, umamin na yan At yung sinulat niya doon 0. Paano ngayon yan? Baka may magsulong pa, no? May mga mag-rally pa na pababain si Marcoleta. Di ba? Para may asan ba dito? Para may venue ng pagpapaliwanag at matingnan ang mga documents, mag-i-issue kami ng show cause order. We will issue a SCO to provide a venue for him to explain and check the documents. Marapat gawin ito para hingan namin siya ng paliwanag. Total naman, ang SALN ay public na May kopya naman kami ng Jose Garcia. Naku po, mga kababayan, mag-ready na po kayo doon sa mga sasabihin ng mga DDS na
ginigipit ng gobyerno si Marcoleta. Di ba? Ginigipit ng gobyerno si Marcoleta. Yan na ho ang magiging ano niyan mga bossing eh. Yan na ho ang magiging naratibo ng mga DDS eh. Naku, ayan na, yari na. No? Si Marcoleta ginigipit na kasi pilit na nilalabanan si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan. O, dagdag pa dito, Marcoleta previously admitted that he did not declare the contribution he received for the 2025. O, paano pa yan? Di ba? Kasi nungalingan na yung sa SOSE. So, ibig sabihin, disqualify na ho ito dapat. No? May election in his SOSE as his donor requested anonymity based on his SOSE. The Solon spent 100, fake news pala yung una natin sinabi, 140 million pala oh, 139.9 million for his campaign in the midterm election, higher than his declared 51.965 na salin. Siya din nagsabi ng dahilan bakit hindi inailagay. Tingnan namin at nakita na yung amount ng mention na gastos ay yun talaga naman kung saan galing or paano pinanggalingan. Pagka nalaman na yan palang 140 million na yan galing doon sa mga diskaya, nako lalo ho mga kababayan na madidiin si Marcoleta na kaya niya ipinagtatanggol ang mga diskaya ay dahil dito sa contribution sa kanyang kandidatura. Yari. Transparency, INC, transparency. O eto yung bata ninyo si Marcoleta. Sorry mga INC Ito yung bata ninyo. Hindi mo ideklara sa SOSE yung mga nag-contribute. Ay, ano ang transparency dyan? Sige nga. Parang double standard ata. Mga bossing, di ba? O ngayon, nako, talagang malilintikan itong si Marcoleta dito. Hindi, dapat lang matanggal na yan. No? Biruin mo yung pinampanalo niya na, ano yung pinampanalo niya? Yung 2,000 na kuryente, sagot na daw, mga kababayan. Wala naman, hindi na inaano ngayon, hindi na dinidiscuss sa atin Di po ba? Eto ngayon may palabas si Marcoleta kay Orly Gutesa. Biktima daw po si Orly Gutesa, mga bossing. Ayan, si Orly Gutesa daw ho, mga kababayan, ang sabi ni Marcoleta ay biktima daw po ng notarization issue, mga bossing. So ngayon, yan na, baliktad na. Puro kalokohan to si Gutesa. Biruin mo nga yung loob ng salaysay niyan, puro kasinungalingan. Tapos ngayon, sasabihin mo na biktima na si Orly Gutesa. Diba? Orly Gutesa, a victim in notarization issue according to Marcoleta. O ano masasabi nyo dyan?